Abala si Debbie sa pag-aalis sa maliliit na damo mula sa magagandang orchids na nasa garden na mapansin niya ang paglapit sa kanya ni Kent. Malungkot na malungkot ang itsura nito na tila ba may mabigat na daladala sa balikat. Tila wala to sa sarili nang maupo sa concrete bench na paborito nitong pwesto kapag nagpupunta roon sa garden. Bakit ganyan ang mukha mo, Kent? Puno ng pag-aalalang tanong niya habang lumalapit dito. Walang anuman to. Kaya lang, pwede bang dito muna ako? Kasi para masisiraan ako ng ulo dahil napakatahimik sa loob ng bahay. Wala malamang ako makausap doon. Ha? Ikaw ang bahala. Pero bakit gusto mo nang kausap? May problema ba? Nakikinig ako para kahit paano gumaan ang nararamdaman mong bigat sa dibdib mo. Aniya, nangididian ng amo matapos maupo sa tabi nito. Sa puntong iyon, ay nawalan ng kibo ang lalaki. Nanatili lamang tong nakatitig sa kanya habang nakakunot ang noo na wari nagtatalong kalooban kung pagtitiwalaan ba siya o hindi. Hindi inaalis si Demi ang pagkakatingin sa mukha nito. Nais niyang sa pamamagitan niyon ay maipaabot niya rito na seryoso siya na mag-alok siya ng paging tagapakinig rito. Kaya naman, na makita niyang ngumiti ito. Pagkatapos nitong bumuntong hininga na malalim, ay natiyak niyang nakahanda na itong magsalita. Sumandal ito at nagdikwatro bago ipinatong ang braso sa ibabaw ng matigas sa sandalan ng bench. Kilala mo ba ako, PJ? Alam mo ba kung sino't ano ako talaga? Ano bang klaseng tanong yan, Kent? Siyempre alam ko. Ikaw si Kent Malvarosa, the famous and successful man behind the Malvarosa Steel Industries. Takang-takang sabi niya, bagaman sinikap niyang ngumiti. Kung gayon, ay alam mo ring I was accused of rape by the popular mother Sheena Akoli? Naninimbang na tanong nito habang matiim pa rin ang pagkakatingin sa kanya. Ha? Ano kasi? I can say na alam mo nga tungkol doon. Pero sabihin mo sa akin, PJ, naniniwala ka ba na isa nga akong rapist? Sa palagay mo ba, kaya kong gawin ang pinaparatang sa akin ni Sheena? Sa isip ni Debbie, ay tila ba gusto niya magdiwang dahil sa sinabi ni Kent. Hindi na niya kailangan humingi rito ng interview dahil mukhang kusa na ito magkukwento tungkol sa gusto niyang malaman mula rito. Subalit, nakita niyang kakaibang kalungkutan na rumihistro sa mga mata nito. Tila ba otomatikong nawala sa kanyang isip ang kahalagahan ng istoryang maisusulat niya mula sa mga sasabihin nito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit all of a sudden ay tila ba hindi na siya si Debbie na isang columnist writer kundi si PJ na itinuturing nitong malapit na kaibigan. Hindi naman sa kinakampihan kita, Kent. Dahil kaibigan na talagang turing ko sa'yo. Pero hindi ko talaga mapaniwalaan na makakaya mong gawin ang pinaparatang sa'yo ni Sheena. Ilang linggo na rin ako dito sa inyong tahanan. At basis nakikita ko sa iyong pagpapahalaga sa mga katulong nyo, lalong higit sa mga babae, mapatanda man o mapabata, masasabi kong hindi totoong akusasyong iyon. Sa kabila ng lungkot na nakarehistro pa rin sa mukha ng lalaki, ay nakuha nitong mapangiti dahil sa sinabi niyang kaharap. Salamat, PJ. Alam mo bang napakasaya ko dahil sa sinabi mong yan? Patuloy lamang na bukod kay Kuya Steven, ay may isa pang naniniwala na inosente ako. And that's more than enough for me. Pero matanong ko lang, Kent, bakit mo hinayaang sirain ni Sheena Akoli ang iyong pangalan nang sabihin niya sa harap ng media tungkol doon? Bakit hindi mo ipinagtanggol ang iyong karapatan? At alam mo rin bang sa ginawa mong pananahimik at pagtatago sa publiko, ay para mo na rin inamin na totoong paratang niya sa'yo? Napakibit-balikat to habang napapailing. I really don't care. Dahil deep inside, ay alam ko namang hindi totoong lahat ng yun, na wala talaga akong kasalanan. Kung ganon, ay bakit hindi ka humarap sa media at sabihin sa lahat na inosente ka? Patunayan mo sa kanilang hindi mo talaga ginawa yun. But I can do that, PJ. Dahil kapag ginawa ko yun, ay si Sheena naman na masisira. Pahayag nito. Hindi ko yata makakayang dungisan
ang kasikatang tinataglay niya sa kasalukuyan. Sa akin ay walang mawawala. Samantalang kapag nakalabas sa media, napalabas lamang lahat ni Sheena. Andi umuni pagtatangka akong panggahasa sa kanya. Ay baka kamuhian siya na kanyang mga tagapaghanga. Iisipin ng mga to na gimmick lang niya ang lahat para lalo siyang sumikat. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa tinura ng kausap. You mean okay lang sa'yo? Na masirang yung pangalan basta't maprotektahan mo lamang ang career ni Sheena bilang isang modelo? Napakadakila naman ang pag-ibig mo sa kanya. Napapalatak pa siya. Nagkibit to ng mga balikat, sabay kumpas ng kamay. Well, sabihin na nating, it's the least I can do dahil sa ginawa kong panuloko sa kanya. I hate to put it bluntly. Pero alam mo bang ginamit ko lang taga siya, ang kanyang kagandahan at kasikatan upang pangalagaan ang pinakatatago kong lihim? Had it not been for her, matagal na sigurong bumagsak ang Malvarosa Steel Industries dahil sa isang lihim na matagal ko ring itinago sa lahat, maging sa sarili kong pamilya, kay Kuya Stephen. Napanganga siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Huminga to na malalim. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang tungkol dito. Pero sana maunawaan mo ko. Kahit kay Kuya Steven, hindi ko maipagtapat ang bagay na to. Dahil baka itakul niya lang ako bilang kapatid. Hindi nakaligtas sa matalas sa pakiramdam ni Debbie ang bahagyang paggaralgal ng tinig ng lalaki. Marahil sa pagpigil nito mapaiyak sa kanyang harapan. Gayunpaman, ay sinikap niyang hindi makagawa ng anumang bagay o ingay na maaaring ikaputol ng nasimula na ni Kent. Mataman lamang siyang nakatingin dito at hinihintay ang susunod pa nitong sasabihin. Bakla ako, PJ. Sa wakas ay pag-amin nito. Pabiglang napaurong siya sa pagkakaupo sa bench dahil sa gulat na muntik pang nawala ng balanse na maramdaman ng dulo ng upuan. What? Seryoso ka ba? It's true, PJ. The night Sheena accused me of rape is also the night she found out the truth about me. You see that time she tried to seduce me? To the extent na naghubad pa nga siya sa harap ko. But then nagulat na lang ako na bigla siya mapasigaw. And only then I realized that she really planned to blackmail me. Pero mahal ka naman niya, hindi ba? I guess so. Pero sa tingin ko, ay may mas malakas sa tawag sa kanyang pangangailangan sa pera. Kaya nagawa niyang bagay na yon. Kaya lang ay... Ano? Well, when my body did not even respond to everything she had done just to turn me on at nainsulto siya, tinawag niya akong bakla. And when I didn't say anything, para kontrahin ang sinabi niya, nagalit siya sa akin. Suklam na suklam siya sa akin, hindi lamang dahil napahiya siya sa harap ko, kundi dahil sa ginawa kong panuloko sa kanya sa loob ng halos 1 taon din naming pagiging magnobyo. At nauunawaan kong kanyang nararamdaman. Kaya para makabawi ako sa kasalanan ko sa kanya, tuloy ang maisalba na rin ang kanyang pagkababae, ay pumayag akong palabasin niyang pinawersa ko siya that night. Litanya ni Kent. Hindi makapaniwala si Debbie sa kadakilaan ng kaharap. Sa kabila ng pag-amin nito, hinggil si tinuturing na iba na malaking kasiraan para sa isang lalaki, ay kahanga-hanga naman ang ginawa nitong pagsasakripisyo, kapalitang inaalaga ang kasikatan ng isang modelo na nagtangkapang gawan to ng hindi maganda. Paano kung ilabas si Sheena tungkol sa sekreto mo? Nais niyang malaman. Alam kong hindi niya yung gagawin. You heard that she tried to blackmail me, hindi ba? Tugon nito. Alam ko kung gaano niya pinapalagahan ang limelight na tinatamasa niya ngayon bilang isang kilalang modelo. Especially right after the attempted rape case na isinampa niya laban sa akin. At sa oras na ilabas niyang tungkol sa akin lihim, ay natitiyak kong alam niya na hindi rin ako mangingiming ihayag sa publiko ang pagtatangka niyang i-blackmail ako. And that will be detrimental to her so-called popularity. Pero paano pangalan mong nadungisan? Wouldn't it affect the name of your company?
How about the trust of your clients? Hindi napigilang tanong ni Debbie sa tinig na puno pa rin ng pag-aalala. Alam mo bang natutuwa ko? Dahil hindi naman pala ganun kakitid ang mga utak ng aming mga kliyente. Gayon din ang aming mga investors. According to my trusted employees, ay hindi man lamang naapektuhan ng aming kumpanya dahil sa issue na yon. That's why, I'm confident enough that no amount of controversies like that could ever put the Malvarosa still in Tadasur down. Ganon kalakang tiwala nila sa aming pamilya. Kaya nga by this time, ay hindi na rin ako nangangamba sakaling malaman nila kung ano talaga ako. Kung ganon pala, wala ka nang dapat alalahanin pa. Pero bakit lukot na lukot ang mukha mo kanina nang lumapit ka sa akin? Inakala ko tuloy na napakabigatan ng problema mo. Yun naman pala baliwala lang sa iyong mga negative write-ups na lumalabas tungkol sa insidenteng yun. Well, sabihin na lamang natin na nag-iisip din ako tungkol sa mga pangyayaring yon. Pero hindi ganoong katinding epekto sa akin. And it's not the main reason kung bakit medyo problematic ako a while ago. May ibang dahilan. Pero alam mo bang after talking to you now, ay himalang biglang nagluwag ang aking kalooban. Wala naman pala akong dapat ipag-alala dahil ganun pa rin ang tiwala niyo ng kuya sa akin. Despite the accusations hurled at me. And I thank you both of that. Sabihin pa'y parang hinaplos ang puso ni Debbie sa ipinamalas ni Kent at tiwala sa kanya. Gayon din ang pagpapaabot nito ng pasasalamat sa kanya at sa mga taong kahit papaano'y nakatulong sa pagpapaluwag ng kalooban nito. Ano po lang tungkol sa babaeng lumapit sa iyo sa resort? Oh, si Leona? Kababata ko siya, and nothing more. Alam mo na kung bakit. Nangingiting napakibit-balikat na lamang siya. Ang inaalala ko na lamang sa ngayon ay kung paano ko sasabihin kay Kuya Steven ang tungkol sa aking lihim. I'm afraid na baka hindi niya ako maunawaan. Huwag ka mag-alala. Tutulungan na lamang kita sa pagdarasal na sana hindi mangyaring kinakatakot mo. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng lalaki. At nagulat siya nang bigla itong yumakap sa kanya. Ngunit saglit lamang iyon, dahil nang ma-realize niya na hindi birong bigat ang nadarama nito sa dibdib, ay gumanti siya rito ng yakap. Wala silang kamalay-malay na mayroong isang pares sa mga mata na halos ay magliyab sa galit habang nanonood sa kanila. Nagdidilig ng mga orchid si Debbie nang lapitan siya ni Kent at tumutulo pa ang tubig sa katawan. Galing to sa paglalangoy sa pool. Tapos ka na ba sa ginagawa mo, PJ? Naku, hindi pa. Pagkadilig ko kasi ng mga orchids, ay mag-i-spray pa ako ng insecticides. Maglalagay din ako ng fertilizer. Bakit? Malungkot kasi mag-swim na mag-isa, kaya't gusto ko sanang samahan mo ako at dun sa pool. Ha? Kent? Hindi ka tutuwa ni Senyorito Steven kapag inabutan niya ako sa pool at makitang nakikipagsaya ako sa iyo doon. Pahayag niya. Bakit naman ay kagagalit yun kung tapos ng trabaho mo? Katuwiran nito. Kent, tangka niyang pagputol. Huwag ka nang tumanggi. Basta sasamahan mo ako sa pool pag nakatapos ka na sa trabaho mo. Sige, I'll go now. Pero asahan mong babalik ako para sunduin ka mamaya, ha? Clear ba? Gusto pa sana magprotesta ni Debbie, subalit tumalikod ng lalaki upang bumalik sa swimming pool. Naging abala na uli siya sa kanyang trabaho, kaya hindi niya namalayan ang muling paglapit sa kanya ng nakababatang amo. Nagulat na lamang siya na maramdaman niyang umangat ang buong katawan niya sa lupa. Ha? Anong? Sinabi kong babalik ako, diba? Kaya here I am. Sinusundo ka upang may kasama ako mag-relax sa pool. Tatawa-tawang sabi ni Kent habang pasan-pasan siya sa balikat nito. Alam mo, sa lahat ng lalaki na kilala ko, ay ikaw ang may pinakamaliit na pangangatawan na napakagaan mo pala. At saka bakit parang tila may pagdududa sa tinig nito. Na mga sandaling iyon ay biglang kinabahan si Debbie. May nadama rin kasi siyang kakaiba sa kanyang katawan.
Partikular na sa may bahagi ng dibdib niya habang buhat-buhat siya ng lalaki. At gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata na ma-realize kung bakit at anong dahilan. Wait, Kent, please, ibaba mo na muna ako. Hayaan mo muna ako makapag-alis ng suot kong uniforme. No! Alam ko nagdadahilan ka na naman, kaya't pasensya ka na kung hindi mo na kita pagbibigyan ngayon. You'll swim with me? Naka-uniforme ka man o hindi? Iyon lang, at mabilis na siya nitong inihagi sa tubig. At kulang ang nasabing gustong himatayin ng dalaga ng mga sandaling yon. Dahil the moment na nabasa ang kanyang uniforme, ay kaagad yung nanikit sa buo niyang katawan. Sigurado siyang hindi niya maitatago sa laki ang kurba ng kanyang katawan, lalo na sa bahagi ng kanyang malusog na dibdib. Kanina lamang niya napagtanto na nakalimutan niya magbalot ng kanyang chest binder. At base sa pagkakatingin sa kanya ni Kent, ay alam niyang bistado na siya nito. Mabilis siyang umahon sa tubig at tinungo ang direksyon ng servants' quarters kung saan naroon ang kanyang silid. Wala siyang kamali-malay na eksaktong tumatakbo siya palayo, ay siya namang dating ni Stephen. Kunot na kunot ang noon nito habang pinapanood siya, at hindi na rin niya nakita ng patakbo rin itong sundan ang direksyon tinutungo niya. Nagmamadaling hinubad ni Debbie ang basang uniforme pagkapasok niya sa kanyang silid, bago hinalbot ang chest binder na nakasabit sa dingding. Ngunit, gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang hindi pa man niya nasisimulang ibalot yun sa kanyang katawan, ay narinig niya ang marahas sa pagbukas ng pinto ng kwarto niya. Para siyang itinulo sa kinatatayuan nang ilawaroon ng humahango sa si Stephen. PJ, bakit ka What the? Anong ibig sabihin nito? Naniningkit ang mga matang bulalas ng lalaki habang nakatingin sa piraso ng damit na pilit pinagtatakip sa kaharap ng kanyang kahubaran. Na mga sandaling yon, ay nahiling ni Debbie na sana'y bumukas na lamang ang bahaging kinatatayuan niya at higupin siya pa ilalim upang makaiwas sa panganib na ibinabadya ng nanlilisik ng mga mata ng amo habang nakatitig sa kanya. Oh please, let me explain. Natataranta niyang sabi habang hindi magkandatuto sa pagtatakip sa kanyang dibdib. Better make it good, dahil malinaw na isang panulokong ginawa mo. Dumadagong-dong ang boses na pahayag nito na hindi pa rin inaalis ang pagkakatingin sa kanya, partikular sa bahaging pilit niyang tinatakpan. I promise to tell you everything, pero pwede bang lumabas ka muna at hayaan mo ako makapagbihis? No! What do you think of me? Stupid? Ni isang saglit hindi ko hayaang mawala ka sa paningin ko. Kailangan ko malaman kung sino ka ba talaga at anong tunay mong motibo sa panilinglang mo sa aming lahat. Look, hindi ako tatakas. You can even stay at the door para matiyak mong hindi ako makakalabas dito. Subalit niya hindi man lang natinag sa kinatatayuan ng lalaki. Okay. Kung ayaw mong lumabas, ay pwede kang ba malikod ka muna? I wouldn't be able to explain everything unless I'm decent enough. Isang naninimbang na tingin mo nang ibinigay sa kanya ni Stephen bago nito sinunod ang pakiusap niya. Okay, I will give you 30 seconds only. Move fast, dahil pagkatapos ng binigay kong oras, ay mag-uusap tayo ng masinsinan. Whether you decent or not. Parang kitlat, na humugot ng isang t-shirt si Debbie mula sa cabinet at isinuot yon. Wala na siyang time na magsuot pa ng bra, dahil kailangan pa niyang kuhanin yun sa loob ng drawer.